ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Iba't ibang grupo nagkilos protesta ngayong araw ng kalayaan, pagpasura sa legislated wage hike kabilang sa binatikos. Pangulong Bongbong Marcos, pinangunahan ng pagdiriwang ng araw ng kalayaan sa Luneta. Hinikayat ang mga Pilipino na maging tapat kahit walang nakakakita. Senado, walang otoridad na magbalik ng kaso laban kay VP Sara ayon sa isang House Prosecution member. Sa MBC TV correspondents, hubot-hubad na bangkay ng isang babae natagpuan sa isang damuhan. Biktima, nagpaalam lang umano na maghahanap ng signal. Sa MBC TV Sports, alas Pilipinas, tinalo ang New Zealand sa straight sets. At sa Showbiz Button, isyung may anak sina Sian Lim at Luis de los Reyes, pinabulaanan. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Kasabay ng pagdiriwang ng ika-127 anibersaryo ng ating kasarinlan, sinalubong din ito ng kabi-kabilang protesta mula sa iba't ibang grupo. Isa sa mga ipinunto ng protesta ang pagharang ng ilang negosyante sa panukalang 200 pesos na aumento sa sahod sa pribadong sektor. Ang kanilang panawagan tinutukan ni Boy Gonzales. Naglusad ng kilos protesta ang iba't ibang militanteng grupo sa Maynila kasabay ng ika-127 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan. Nagsimula ang kanilang pagkilos sa kanto ng Top Avenue at Calao kung saan nagmarcha sila patungo sana ng Embahada ng Amerika sa Roa Boulevard. Pero hindi na sila pinayagan ng napakaraming tauhan ng Manila Police District. Ang mga nagkilos protesta kung saan hinarang na sila sa tapat ng National Library. Dahil dito, nagsagawa na lamang sila ng programa ang nasa 400 individual at kanilang panawagan na pagtarsikin na ang tropa ng Amerika. Nais rin nila na ibasura ang Visiting Forces Agreement o BFA at Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA dahil nagagamit lamang daw ang bansa. Kinokondi na rin ng mga magagawa ang pagharang ng 200 na legislated wage increase para sa mga kawani sa pribadong sektor. Ayon kay Jerome Adonis ng KMU Secretary General, ito na sana ang kauna-unang pagkakataon na isa sa katuparan ay pinaglalabang legislated wage increase sa loob ng 36 na taong pakikibaka. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bilang pagsasabuhay sa mga aral ng Araw ng Kalayaan, hinikayat ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga kababayan natin na manindigan sa tama at totoo, may nakakakita man o wala. Nagpaalala rin ito sa mga opisyal ng gobyerno na pangalagaan ang taong bayan na nagluklok sa kanila sa pwesto. Narito ang ulat ni Leth Narciso. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga aktibidad kaugnay ng ika-127 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan. Inumpisahan ito sa pagtataas ng bandila ng Pilipinas sa Rizal Park sa Maynila, kung saan nakasama niya sina First Lady Liza Arneta Marcos at mga anak na sina Congressman Sandro, Vinny at Simon. Sunod ay nag-alay ng bulaklak ang Pangulo sa monumento ni Dr. Jose Rizal, kasama sina AFP Chief of Staff Romeo Browner Jr. at National Historical Commission of the Philippines Chairperson Regalado Trota Jose Jr. Sinaksihan ito ng mga matataas na opisyal ng gobyerno at mga diplomat.
Pagkatapos ng commemorative rites, ginanap ang Parada ng Kalayaan 2025 sa Quirino Grandstand. Tampok dito ang mahalagang kasaysayan sa mga pinagdaanan ng bansa para makamit ang kasarinlan. Bukod sa military parade, bumida rin ang festival performances ng iba't ibang rehiyon. Sa kanyang talumpati sa okasyon, hinikayat ni Pangulong Marcos ang mga Pilipino na palaging manatiling tapat at sumalig sa tama kahit walang nakakakita. Ayon sa Pangulo, ang kalaban sa kasalukuyan ay hindi na lamang basta iyong mga umaabuso sa pwesto, kundi maging ang mga kulang ang paggampan sa kanilang sinumpaang tungkulin. Kaya naman mensahe nito sa mga kawani at opisyal ng gobyerno, huwag sayangin ang tiwalang ipinagkaloob ng taong bayan. Ang nais-anya ng mga Pilipino ay tunay na serbisyo at mabilis na pagtugon sa pangangailangan. Dahil mas madadama ng Pilipino ang kalayaan kung may pagkain sa hapag, may maayos na transportasyon, may gamot para sa mga may sakit, at may dignidad ang bawat manggagawa. At sa mga kapwa kong Pilipino, patuloy natin ipaglaban ang ating kasarinlan. Huwag natin kakalimutan na ang kalayaan ay hindi ibinibigay. Para sa MBC TV Network News, ito si Let Narciso, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kaunay namang balita, nanindigan si House Prosecutor at Congresswoman Bel Zamora na hindi saklaw ng kapangyarihan ng Senado ang ibalik sa Kamara ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Lalo pa umano itong nawala ng saysay nang maglabas sila ng summons para sa Vice Presidente. Narito ang balita ni Edniel Parosa. Kinwestiyon ng prosekusyon ng otoridad ng Senado na magbalik ng Articles of Impeachment kaugnay ng proseso ng pagpapatalsik kay Vice President Sara Duterte. Sa ambush interview sa San Juan City, iginiit ng isa sa 12 miyembro ng House Prosecution Panel na si Congresswoman Bel Zamora na walang sense ang ginawang remand ng Senado na tumatayong impeachment court gayong naglabas din naman sila ng summons sa Vice Presidente. Paliwanag ni Zamora, nangangahulugan kasi itong gumugulong na ang impeachment at nasa jurisdiksyonan nito si VP Sara. Sabi ng kongresista, kasado pa lamang silang magmosyon para linawin ang hakbang ng mataas na kapulungan, pero hindi ibig sabihin itong kokontrahin nila ang Senado o ang impeachment court. Again, they issued summons, so it does not make any sense that they will return the articles of impeachment. Ano po yung i-attach nila sa summons? Siyempre, kailangan nilang isama yung articles doon sa summons kasi yun po yung sasagutin ng ating Vice President. Ayun po, maski hindi po nakalagay sa rules nila yon, wala po silang authority. Gaya ng obserbasyon ng ibang miyembro ng panel, naniniwala rin si Zamora na may delay na ginawa ang Senado sa naturang proseso. Sa kabila nito at ng pag-adjourn ng 19th Congress, tiniyak ng opisyal, nagugulong pa rin ang impeachment at hindi na kailangan pa ng special session para rito. Let me put it this way. We saw the delay. We don't know their personal reasons for delaying it. So I don't want to think that there's huge malice behind it, but we all saw that there was delay. Ginawa ni Zamora ang pahayag matapos humalili kay House Speaker Martin Romualdez bilang panauhing pandangal sa ika-127 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan na ginanap sa Pinaglabanan Shrine sa San Juan. Naosyo si Romualdez sa hindi na binanggit na dahilan at nagpadala na lamang ng mensahe ng pagkakaisa para sa kinabukasan. Samantala, sa hiwalay na talumpati, ibinida naman ni San Juan Mayor Francis Zamora na walang kalayaan kung walang pinaglabanan. Isa ang bantayog sa mga pangunahing pook ng selebrasyon bilang unang pinaglunsaran ng himagsikan ng Nooy Katipunan. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa na Deezer H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Libre ang sakay ngayong araw ng kalayaan sa LRT1, LRT2 at MRT3. Umarangkada na kaninang umaga mula alas 7 hanggang alas 9 ang libreng sakay at magpapatuloy mamayang alas 5 hanggang alas 7 ng gabi. Ayon sa Department of Transportation, layunin itong makapaghatid ng ginhawa sa mga commuter habang ipinagdiriwang ang kasarinlan ng bansa.
Samantala, iginit naman ni Senator o Senate President Cheese Escudero na dapat respetuhin ang desisyon ng impeachment court na i-remand ang articles of impeachment. Ang liderato ng Senado may pasaring pa sa ginawang pagkwestiyon ng Kamara sa mosyon ng mataas na kapulungan. Una sa balitang yan, si Val Gonzales. Dapat nasundin at igalang ng Kongreso ang desisyon ng impeachment court na i-remand ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang sagot ni Senate President Francis Cheese Escudero matapos ihayag ni House Speaker Martin Romualdez na deeply concerning o lubhang nakababahala ang ginawang pagbalik sa Kongreso ng inaprobahan at isinumiti nilang impeachment complaints laban sa pangalawang Pangulo. Yan ang pasa ng impeachment court bilang mga taga-usig, dapat nilang galangin at sundin yun. Papareho din sa parte ni VP Sara, dapat galangin at sundin din niya yung summons na iniso ng impeachment court. Sa ambos interview ng media sa Baraswain Church sa Malolos City sa Bulacan, nilinaw din ni Escudero ang komento ng iba na mayroong deadlock sa pagitan ng dalawang kapulungan dahil sa ginawang remand ng impeachment court. Magkaka-deadlock. So you don't see that? Hindi deadlock ang tawag doon dahil ulitin ko, impeachment court ang Senado, hindi ito magkaparehong ahensyang magkapantay tulad ng Kamara at ng Senado. Impeachment court ng Senado at taga-usig sila. Matatandang hindi muna tinanggap ng Kamara ang ibinalik na articles of impeachment habang hinihintay ang tugon sa kanilang mosyon para sa paglilinaw hinggil sa utos na ito ng impeachment court. Sinagot din ng pinuno ng Senado ang aligasyon na drinibol daw ng Senado ang paghawak sa impeachment laban kay VP Sara. Ganun lang ang magagawa namin sa 19th Congress. Ginawa pa namin ang maaga ng isang araw. Sa inanunsyo namin noong una ng June 11 dapat. Nagawa namin lahat ng kailangan gawin ng impeachment court. Gid pa ni Escudero, hindi tulad ng Kamara na puro pintas sa Senado. Hindi raw niya ugaling pintasan ang kanilang ginagawa. May trabaho, aniya silang dapat gampanan at igagalang niya ito gaya ng kahilingan ng Senado na igalang din sila ng Kamara. Samantala sa kanyang talumpati ngayong 127th Independence Day, hinihikayat ni Escudero ang lahat, kabataan man o mga nakatatanda, na magkaisa para sa bansa na matagal na aniyang napabayaan. Hindi na aniya naaakma ngayon ang sinabi noon ng ating pambansang bayani na ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Para kay Escudero, ang kabataan ay hindi na dapat na pag-asa lamang ng bayan, kundi ang kabataan ay dapat maaasahan na ng bayan. Kailanman, hindi ko itinuturing kapansanan ang pagiging bata. Kailanman, hindi ko itinuturing dehado ang nagkataong pinanganak ng huli sa mas nakatatanda sa atin ngayon na pinanganak ng una sa mundo. Para sa akin, ang solusyon at ang hudyat para tuluyan na talagang maging paraiso ang Pilipinas at hindi pinabayaang paraiso ay kung ang bawat Pilipino lamang, bata man o matanda, bawat Pilipino lamang, mayaman man o mahirap, nakapag-aral o hindi, may itsura o wala, anuman ang kasarian, magkakaisa, magtutulong-tulong. Dahil pag pinagsama natin ang karanasan ng pinanganak sa atin ng una sa mundo at ang lakas at sigasig ng pinanganak ng huli sa mundo, walang dahilan para di natin malampasan anumang hamon, anumang pagsubok na kinakaharap ng ating bansa sa ngayon. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito ang mga balitang dapat ninyong abangan. Pag-remand ng Senado ng Articles of Impeachment, patikim na nga ba sa magiging hatol kay VP Sara? Sa MBC TV Global, Elon Musk handa nga bang makipagayos kay US President Donald Trump? At sa Showbiz Spotted, basketball star na si Kiefer Ravena kasal na sa kanyang partner na si Diana Mackey. Yan at marami pang iba sa pagbabalik ng MBC TV Network News.
Pinabulaanan ng House Prosecutor ang haka-hakang tuluyan ng papabura ng Senado si Vice President Sara Duterte matapos nitong i-remand sa Kamara ang Articles of Impeachment. Ayon sa kongresista, hindi pa nagsisimula ang laban hanggat hindi pa naihaharap ng prosecution team ang mga ebidensyang bumubuo sa impeachment case. Ang balitang yan sa pagtutok ni Milky Rigunan. Hanggat hindi na ipipresenta ng House Prosecution Team ang mga ebidensyang nakapaloob sa Articles of Impeachment, premature na sabihin ng mayorya ng Senator Judges ang boboto sa acquittal ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Representative Jervil Luistro ng Batangas, isa sa miyembro ng 11-man House Prosecution Team, premature na gawing basehan sa magiging desisyon ng Senate Impeachment Court ang resulta ng botohan ng i-remand nila ang Articles of Impeachment. Base sa resulta ng botohan, 18-5 ang boto ng i-remand o desisyonan na ibalik ng Senate Impeachment Court sa Kamara ang Articles of Impeachment. Sabi ni Luistro, hanggat hindi natapos ng House Prosecution Team ang presentasyon ng mga ebidensya, maaga pang sabihing mananalo ang depensa. Narito si Congresswoman Jervil Luistro, miyembro ng House Prosecution Team. Pong isipin o sabihin na yung boto kahapon ayun na rin ang magiging boto sa impeachment case sapagkat wala pa po ni isang ebidensyang naiilatag ang prosecution. No? Until and unless we are done with the presentation of all the evidence, I think that's the time we begin to think ano kaya ang magiging boto ng ating mga senator judges. Una rito, magsusumiti ng motion for clarification sa Senate Impeachment Court ang House Prosecution Team. Ginamit ng House Prosecution Panel ang salitang nalalabuan sila sa utos ng Senate Impeachment Court nang i-remand o ibalik ang Articles of Impeachment sa Kamara. Sabi ni Luistro, hindi nila sinusuway ang Senate Impeachment Court. Gusto lamang nilang makakuha ng clarification. Sa usapin naman kung sasaklolo ba ang Prosecution Panel sa Korte Suprema, sinabi ni Luistro na maaga pa para ito ay ikonsidera. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigunan. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Umaabot sa 13 party list group ang nabigong maghain ng kanilang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE sa Commission on Elections matapos ang deadline kahapon. Sa datos ng COMELEC, mula sa 154 na tumakbo nitong halalan, nasa 141 na party list lang ang nagpasa ng SOSE kahapon. Naghain na rin ng SOSE ang nasa 61 mula sa 64 na kumandidato sa pagkasenador. Nasa 25 mula sa 28 na political parties naman ang naghain na rin ng kanilang SOSE. Kaugnay nito, posibleng mapatawan ng mga hindi nagpasa ng SOSE ng multang 1,000 hanggang 30,000 pesos sa unang paglabag. Nasa 2,000 hanggang 60,000 pesos naman at perpetual disqualification sa anumang posisyon sa pamahalaan kung nakadalawang beses o higit pa na hindi pagpasa ng SOSE. Sa atin pong ulat panahon ngayong araw ng kalayaan, mabilis na kumikilos pahilaga, hilagang kanluran ang binabantayang low pressure area na nasa katubigan ng Itbayat, Batanes. Sa assessment ng o sa pagbabantay ng Pag-asa, mataas ang risk nitong lumakas bilang bagyo sa susunod na 24 na oras habang nagpapaulan sa Batanes at Cagayan. Habang southwest monsoon pa rin ang nagdadala ng masungit na panahon sa malaking bahagi ng Luzon, Visayas at kanlurang bahagi ng Mindanao. Pinag-iingat po ang ating mga kababayan sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro dahil sa inaasahang tuloy-tuloy na pag-ulan at mataas na banta ng pagbaha at pagguho ng lupa dahil sa oversaturation mula sa ilang araw ng pag-ulan. May pabugso-bugsong ulan din sa Metro Manila, gayon din sa La Union, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Palawan at Antique. Uulanin din ang Zamboanga Peninsula, Dinagat Islands at Surigao del Norte sa Mindanao. Simula bukas, asahan naman ang paghina ng habagat at bahagyang pag-aliwalas ng panahon.
Pinagsisihan umano ni billionaire at Tesla CEO Elon Musk ang kanyang mga naging kritisismo laban kay US President Donald Trump. Habang binalot naman ng makapal na yelo ang South Africa na nagdulot ng mga aksidente at pagkasawi ng ilang individual. Ang mga balita mula sa ibayong dagat tinutukan sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Amerika, napakambyo si billionaire Tesla CEO Elon Musk ukol sa mga naging kritisismo nito laban kay United States President Donald Trump nitong nakaraang linggo. Sa kanyang post sa X na dating Twitter, inamin nito na siya'y sumobra at pinagsisisihan umano ang kanyang mga nasabi. Matatanda ang nag-ugat ang away ng dalawa nang tutulan ni Musk ang pagsuporta ni Trump sa ipinapasang Big Beautiful Bill na siyang naglalayong maglunsad ng massive tax cuts. Dahil dito, nagbanta naman si Trump na puputulin niya ang lahat ng government contracts sa mga kumpanyang hawak ni Musk. Habang iginit din ito na wala raw niya itong plano may pag-ayos sa South African-born Tesla and SpaceX CEO. Sa iba pang balita, binalot naman ng makapal na yelo ang South Africa dahilan para isara ang ilang mga pangunahing daan at mawalan ng kuryente sa ilang karatig lugar. Ayon kay Eastern Cape Transport Department spokesperson Onati Bencose, nagdulot na rin ito ng ilang mga aksidente sa daan, pagbaha at landslides kung saan umakyat na sa halos 50 katao ang nasawi. Sa pagtayo ng South African Weather Service, inaasa ng below 0 degrees Celsius sa lugar mula buwan ng Hunyo hanggang Agosto, habang pinapaalalahan na rin ng ilang mga residente na asahan ng malalakas na pag-ulan, hangin at pagbuhos ng malaking tipak ng yelo sa nasabing rehiyon. At yan naman nakalap nating balita mula sa pitawang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Target ng Department of Transportation o DOTR na maging operational na ang Metro Rail Transit Line 7 o MRT7 sa taong 2027. Kumpiyansa si DOTR Secretary Vince Dizon na matatapos ang MRT7 bago matapos ang termino ni Pangulong Bongbong Marcos. Binigyan din ng kalihim ang benepisyo ng MRT7 na magpapabilis ng travel time ng mga pasahero mula North Avenue sa Quezon City mula sa San Jose del Monte sa Bulacan. Sa kasalukuyan, 83% ng tapos ang tren na makakapagserbisyo ng 600,000 pasahero kada araw. From in a relationship to married na ang status ng couple na sina Kiefer Ravena at Diana Mackey. Ang basketballista at beauty queen nagpalitan ng matamis na I do kahapon sa isang simbahan sa Taguig City. Narito ang Showbiz Report. Ikinasal na ang basketball player na si Kiefer Ravena sa beauty queen at former Pinoy Big Brother housemate na si Diana Mackey. Ang dalawa nagpalitan ng matamis na I do sa St. Michael the Archangel Parish sa Bonifacio Global City sa Taguig. Isang white lace wedding gown na gawa ng designer na si Francis Libera ang isinuot ni Diana, habang naka-classic white tuxedo naman si Kiefer sa kanilang special day. Kabilang nga sa team bride ang mga dating Miss Universe Philippines na sina MJ Lastimosa at Gazini Ganados. At syempre ang best man ni Kiefer ay ang kanyang kapatid at fellow athlete na si Thirdy Ravena. Present din sa wedding ang mag-asawang Yael Yuzon at Karel na umawit sa misa, habang sa reception naman nag-perform sina Bugoy Drilon at Arthur Neri. Kung matatandaan, October last year nang inanunsyo ni Ravena ang kanilang engagement. Habang nito lang Marso, idinaan ng newlywed couple sa isang social media post ang balitang magkaka-baby na sila. Si Kiefer ay kasalukuyang naglalaro para sa Yokohama Bay Coursers sa Japan B-League, habang taong 2022 naman ang maging kinatawa ng Nueva Ecija si Diana Mackey sa Binibining Pilipinas. Abangan sa aming pagbabalik, 5 million pesos na halaga ng iligal na droga nasamsam sa isang high-value individual sa Zambales. Sa MBC TV Sports, Alex Iala umabante na sa round of 16 ng Oakley Open. At sa Showbiz Spotted, Viva nagsalita na tungkol sa balitang may anak umano sina Sian Lim at Luis de los Reyes. Yan at marami pang iba, dito lamang sa MBC TV Network News.
Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, halos biyak ang ulo at walang saplot na ng matagpuan ng mga otoridad ang bangkay ng isang dalagita sa isang damuhan o sa damuhan sa Cotabato. Ang biktima nagpaalam lang daw na maghahanap ng signal. Yan at iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Balita mula sa Mindanao. Nagulantang ang community dito sa bahagi ng Old Bulatukan, Makilala, Cotabato Province dahil sa natagpuang isang bangkay ng babae na hubot-hubad at halos mabiak ang ulo. Sa ating pakipag-ugnayan sa Makilala Police Office, residente rin ng community ang biktima na hindi nakauwi sa kanilang tahanan. Itong isang 18-year-old na dalaga makaraang magpaalam sa kanyang ina nitong June 10 alas 7 ng gabi na maghanap lamang ng location ng network ng kanyang cellphone sa labas ng kanilang bahay. Kinabukasan na diskubre ang bangkay nito na hubot-hubad sa isang creek sa bahagi ng Boy Scout Camp ng Old Bulatukan. Ang biktima ay kinilalang si Rona Mar Patricio, residente ng Purok Durian, Old Bulatukan, Makilala. Ang biktima ay nagtamo ng sugat sa harap at likod ng kanyang ulo na isinailalim na sa post-mortem examination. Sa kasalukuyan, ginagalugad ng PNP ang compound ng Boy Scout camping site kung saan hinihinalang sa lugar na ito ginawa ang krimen at nasa paligid lamang ang mga salarin. Ang Makilala Municipal Police Station ay patuloy sa pagpapaalala sa kanilang mga nasasakupang communities kaugnay sa crime prevention tips. Huwag makipag-usap sa mga hindi kakilala, laging magpasama kung may pupuntahan at magdala ng pito upang magamit sa sandaling kailangang humingi ng tulong. Para sa MBC TV Network News, RH19, June Dimakutak, MBC, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Matagumpay na naaresto ang isang high-value individual at nakumpiskan ito ng higit sa 5 milyong pisong halaga ng droga sa Barangay Linasin, San Marcelino, Zambales ngayong araw ng kalayaan, June 12, 2025. Ayon sa ulat mula kay Police Colonel Benjamin Ariola, Acting Provincial Director ng Zambales Provincial Police Office, na aresto ang suspect ng pinagsanib na puwersa ng Police Drug Enforcement Unit, PIDEA at San Marcelino Municipal Police Station, kung saan ang suspect ay nag-iedad sa 46 na isang high-value individual. Nakumpiska mula sa suspect ang 755 gramo ng shabu na nagkakalaga ito sa 5,134,000 piso. Sa kasalukuyan, ang suspect ay ipinasok na sa detention facility ng San Marcelino Municipal Police Station at naharap ito sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Patuloy ang maigting na kampanya ng Zambales Police laban sa illegal na droga bilang bahagi ito ng adhikain ng PNP na magkaroon ng ligtas, maayos at drug-free na komunidad. Para sa MBC TV Network News, RH37, Danny Kumilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Timbog sabay basto operasyon ng PNP ang isang 46 anyos na tricycle driver, binata at residente ng Barangay Santo Domingo, Urdaneta City, Pangasinan. Sa ulat ni OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Radino Vili, nagsagawa ng operasyon ng kanyang mga tauhan sa Special Drug Enforcement Unit alas 9 ng gabi, kung saan isa sa kanila nagkunyaring buyer at nakabili ng isang plastic sachet na naglalaman na hinihinalang shabu sa suspect kapalit ng mark money. Ang nakumpiskang illegal na droga sa suspect ay may timbang na 3 gramo at may street track price na 20,400 pesos. Nasamsam din ang ginamit na mark money sa suspect, pati ang kanyang cellphone at motorsiklo na gamit sa kanyang illegal na gawain ay nasa kustodiya ngayon ng PNP. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o the Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang inihahandang kaso ng mga investigator laban sa suspect na nasa likod ngayon ng Rihas na bakal ng Urdaneta City Police Station. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pahardwaris 38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nanumpa na bilang congressman na pangalawang distrito sa lalawigan ng Norte Samar sa outgoing Governor Edwin Chuan. Mas pinili naman ang opisyal na isagawa kanyang take-out sa municipality ng San Roque Norte Samar kay San Roque Mayor Maria Ana Abalon. Kasama ni Congressman-elect Ong Chuan ang kanyang pamilya. Naroon upang mag-witness sa panunumpa ang mga supporters at miyembro ng Sangguniang Bayan, barangay captains at mga department heads ng local government unit San Roque. Personal na pinili ng opisyal ang municipality ng San Roque sa kanyang take-out matapos na makakuha ng pinakamalaking boto sa nasabing bayan. Si Congressman-elect Ong Chuan nakatapos sa 2 termino bilang governor mula 2019 hanggang 2025 sa lalawigan ng Norte Samar. Ngunit bago ito maging gobernador,
Una itong naging congressman ng 2nd District ng Northern Samar mula 2016 hanggang 2019 at ngayon ay balik kongreso ulit. Mula sa MBC Network News, RH34 Jane Galit Pantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagtapos man ng Mayo, wala pa ring humpay ang naitatalang violation sa batas trapiko. Halimbawa nito, ang naitala ng Land Transportation Office o LTO na 18,000 motor vehicles sa buong bansa ang napag-alamang hindi rehistrado o expired na ang registration sa buwan ng Mayo. Pawang labag sa batas at may karampatang multa. Kung ano ito, alamin sa report ni Dustin Bayog. Nakapagtalang Land Transportation Office o LTO na aabot sa 18,000 sasakyan sa buong bansa na nadiskobring hindi rehistrado o hindi naman paso ang registration para sa buwan ng Mayo. Ayon sa LTO, 18,934 na sasakyan sa buong bansa ang kanilang naitala na hindi rehistrado. Binubuo ng 12,000 ang mga motorsiklo, habang 3,000 para sa mga tricycle at higit 1,000 na van at mga pribadong sasakyan. Karamihan sa mga nahuli ay mula sa Region 4A na mayroong higit 7,000 na italang apprehensions na sinundan ng Region 4B at ng Region 2. Nakasaad kasi sa Joint Administrative Order 2014-1 na ang pagmaneho ng hindi rehistrado, paso o suspended ang sasakyan ay maaaring marap sa multang 10,000 piso. At kung lumagpas naman sa isang buwan ng hindi rehistrado ang sasakyan, ay maaaring maimpaw dito at hintayin makabayad ang multa at may file ang registration bago ito may balik. Samantala, kasama rin dito kung may nakalagay na undocumented na engine sa isang sasakyan, ay maaari rin maimpaw dito at hindi magagamit ng 1 taon. Kaya kung mayroon pa kayo nakitang ipinagbabawal na akto o mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy, bawal yan! Sa mundo ng tennis, umabante na sa round of 16 si Filipina tennis star Alex Ayala sa Ilkley Open sa Great Britain. Yan ay matapos talunin ni Ayala ang Australian na kalaban para makuha ang kanyang unang panalo sa grass court ngayong season. Ang naging laro sa report ni Matchpoint, Millie Borja. Pasok na sa round of 16 ng Pilipina tennis star na si Alex Ayala matapos talunin ng Australian ni Lizette Cabrera sa Ilkley Open sa Great Britain. Nahuli si Ayala sa unang set with 1-3 pero nagpakitang gilas sa paghabol at nagwagi sa tiebreaker 7-4. Sa ikalawang set, mas matindi ang kanyang paglaro, kung saan nagbuo siya ng 4-2 na lamang bago tuluyang isara ang laban. Ito na ang kauna-unahang panalo ni Ayala sa grass court sa season na ito. Kasunod ng tagumpay, haharapin ni Ayala ang Swiss player na si Valentina Reiser, ranked world number 230 sa susunod na round. Si Ayala, ang top seed sa Ilkley Open, ay ginagamit ang torneyong ito bilang paghanda sa Wimbledon. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Naglabas na ng pahayag ang Viva kaugnay ng mga kumakalat na chismis tungkol sa kanilang mga talent na sina Zian Lim at Luis de los Reyes. Ang Viva ay tinangging may anak ang dalawa. Narito ang Showbiz Report. Walang katotohanan ang kumakalat na chismis na mayroon umanong anak sina Zian Lim at Luis de los Reyes. Ito ang paglilinaw ng Viva Artist Agency na siyang management ng dalawa. Nakasaad sa pahayag na inilabas ng Viva na the rumors are completely false at isa raw klase ng paninirang puri. Clickbait lang daw ito para makakuha ng atensyon mula sa publiko. Ikinabahala rin ng agency ang ilang post kung saan may isinasama pa raw larawan ng isang menor de edad. Sa huli, nagpaalala ang Viva na tigilan ang pagkakalat ng mga malisyoso at maling impormasyon. Kung matatandaan, taong 2019 na magtambal ang dalawa sa pelikulang Hanggang Kailan. Si Zian Lim na isa ring private pilot ay girlfriend ng producer ng Viva na si Iris Lee. Habang December last year naman ang inanunsyo na aktres at pastry chef na si Luis de los Reyes na engaged na sila ng kanyang non-showbiz boyfriend. Para sa MBC TV Network News, ito pang Showbiz Angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At iyan ang mga nakalap naming balita ngayong araw ng kalayaan.
Partner, maganda makiisa, no? Yung kung meron pong mga aktibidad sa inyo pong mga lugar na may kinalaman sa pagdiriwang o paggunita ng Araw ng Kalayaan, makiisa, makicelebrate. Pero magdala rin ng mga panangga sa ulan. Kasi mukhang makulimlim, di ba, ang panahon. At sa mga madadayo naman dito sa area ng CCP at dito sa Ross Boulevard hanggang dyan, sa Quirino Grandstand, mukhang may pa-concert mamaya ayan, for celebration ng ating Araw ng Kalayaan. So, enjoy na lang. At sa mga kapwa motorista rin natin, may mga sarado pa rin hong kalsada, kaya dumaan pa rin sa mga alternatibong ruta. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Biyernes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid pa rin ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.